Ayan guys, yung aircon. Ito ang dahilan bakit sobrang sakit ng likod ko. Kaya pinapatay ko yan kapag ako lang yung mag-isa dito. Kasi tingnan nyo, dito ako nakaupo guys sa may table, sa dito. Ayan. Then, andyan po yung aircon. Mababa lang kasi siya. So, diretso talaga siya sa likod. Kaya pala lahat ng mga umuupo dito hindi nakakasurvive. After 2 months, nagde-demote. Nagre-resign. Hindi naman nagre-resign. Kasi yung unang nakaupo dito, dinala niyo yung lamesa at upuan niya sa labas. Doon na siya nag-office. Tapos yung sumunod na umupo dito, lumipat doon na side. Then ako na yung natira guys. So sobrang sakit ng likod ko dito dati nung hindi ko na figure out na hangin pala ng aircon. So pag masakit yung likod ninyo, i-check ninyo guys kung merong aircon sa loob and bumubuga sa likod ninyo kasi number 1 yan. Kasi doon ako na talaga nung nagpahilot ako ng sunod-sunod parang sa isang linggo, 2 beses. Tapos every time pumupunta ako sa massage, sinasabi ng therapist sa akin, "Ma'am, ba't parang ang lamig po ng likod ninyo?" Noong una hindi ko pa ma-figure out. Pero later on, kasi hindi ko talaga maramdaman yung sakit niya. Yung parang ang sarap ipilipit. Yung parang ang sarap pigain. Parang ganun kasakit. Tsaka parang pagod na pagod. So ngayon nakatayo na ako. Hindi na ako umupo muna kasi lumalamig na naman yung likod ko. So check niyo guys, pag meron kayong ganyan nararamdaman, most probably hangin po yan sa aircon. Tigilan niyo po yung pag-aircon or kung nag-aircon kayo, wag yung sa likod ninyo. Or magsuot kayo ng shawl or ng jacket. Twisting muna tayo dito guys. Dumating na si Madam Ten Gibbs, napagod na siya at na-trauma na siya guys. Sa dami ng document problem. So eto na yung mga documents na inaasikaso niya para sa kanyang annotation sa birth certificate. May nag-comment na doon kanina, nabasa ko yung comment na, "Ma'am, pa-share naman ako ng details ng anong ginawa niyo sa annotation." Kasi siya daw, hindi niya na daw gipa-annotate. Hindi na daw siya nagkuha ng bagong passport. Nakakalungkot naman. Renewal na lang pero hindi pa pinayagan. Kasi nga dahil sa bagong requirements na yan ng DFA. So, i-share ko sa inyo mamaya kung ano yung mga hininging papeles, magkano yung nabayad, and ano yung susunod na gagawin. So, para sa iba, mahirap gawin talaga to. Sobrang hirap. Pero si Madam Ten Gibbs, so far, so good naman. So, mamaya, tingnan natin itong mga process. Ang daming papel. Daming papel, guys. Kaya ayan, lanta na siya kasi second week niya na nagpa-process ng mga document. Kasi pag wala siyang passport, abay patay na. Pag wala kang passport. Pag walang passport, goodbye Japan. Iwan ako ni Yega. Ako na si Yega. Goodbye Japan. Pero siguro kung may kilala ka, baka may kilala dyan. Mas madali kasi pag PSA Manila. Oo. Doon tayo mismo mag-process kasi nasa Mindanao kami. So it takes time. Yung mga papeles dito sa Mindanao, baka ilang patong pa yun ang madaanan niya. Unlike na sa PSA Manila ka na Diretso na. window to window talaga ang What do you think? Dapat merong mag-process doon. Bigyan mo lang ng authorization. Authorization. Wala pa tayong pinsan doon. Baka may dyan, pareho dyan, mga pinsan namin. Pwede naman kahit sino basta may authorization mo. Ay, maghanap lang tayo ng trusted na pwede i-authorize. But Kasi I don't know if it mag-matter na, no? Na ikaw ang mag-process. Hindi ko alam. Kasi sabi mo na pagawa mo man dati kay Kasi kung wala, worst comes to worst, ikaw talaga. Kailangan mo na maglakad papunta Manila. Tama ga, mas dali ito yung muha dati kay nag-ano siya, window to window. Tagaan, wala na to siya gisalig o gano'n padala. So, hindi. Alright. Lumabas ako guys. Hindi ko na kaya yung lamig ng aircon. Gamitin natin tong peanut butter 1 kilo as our stand. As stand. Kasi nahirapan ako maghanap. Ay, ano ba yan? Magkuha na lang ako ng stand sa loob ng kwarto. Wait lang guys ha. Ito naman meron. Alright. Okay. So, tamang-tama guys kasi nakita ko merong nag-comment na, "Ma'am, pa-share naman ako ng
annotation experience kasi daw para may idea sila dahil meron din silang ganong klaseng experience. Naawa ako guys sa nag-comment kasi sabi niya, ma'am, share mo naman yung pag-annotate kasi hindi ako nag-renew ng aking passport. Imagine, hindi ka makarenew ng passport, meaning hindi ka makatravel international kahit na gusto mo. Kasi daw, ang hinihinging requirement sa kanya, kailangan niya pang uwian sa probinsya nila, which is sobrang layo, magastos, at wala siyang kilala or relative na pwedeng mag-process. So, sobrang hirap pag ganun. Then may nag-comment din na isa na bakit daw pinapahirapan tayo ng pag-process, where in fact, kahit na mag-renew ka na lang ng bagong passport, hinihingan ka pa ng mga ganong klaseng document kasi renewal na lang man talaga siya. Para kay Madam Ten Gives, iba yung case niya, which is mutilation. So, parang ganun din. Kasi may record na siya, nakadalawang passport na si Madam Ten Gives bago to nangyari. So, na-shock din siya na ang dami palang kailangan gawin na meron naman siyang passport before. Kasi dati nga, hindi naman nila hinihingi yung ganong klaseng requirements. Pero alam naman natin na ang ating policy when it comes to pag-process ng mga documentations natin, talagang pabago-bago, depende sa utos ng government. So anyway, sabi ko kay Madam Ten Gives, turuan niya ako at i-explain niya sa akin kung ano yung ginawa niya para naman ma-share natin sa iba. At kung mangyari sa akin, alam ko din yung gagawin. Okay? So yung ibang requirements guys, pwede kong ipakita sa inyo, pero may mga items na kailangan kong i-blur for privacy. Ayun. So first na meron daw binigay sa kanya na list ng requirements na kailangan niyang kumpletuhin bago pumunta sa local civil registrar or yung tinatawag nila na LCR office. So yung unang-una na kailangan kunin is etong Form 137. So once again, this is the process para magpa-annotate ng clerical error sa birth certificate or PSA birth certificate. So once again, first one is yung Form 137. Saan nakukuha yung Form 137? Sa inyong elementary or high school. So kapag may kilala kayong teacher or may contact pa kayo sa mga teachers in your elementary or high school, pwede kayong mag-request ng Form 137. Basically guys, para po siyang report card, pero meron siyang nakasulat na details ng pangalan, ng kung saan ka nakatira, ng iyong birthday, and also ng pangalan ng iyong parents. So from Form 137, nakikita na yung record ng birthday mo. So isa lang yan sa requirements. Next requirements na hiningi ay mga proof of identification. So ngayon, maraming ID yung Pilipinas guys, mga nasa maraming iba't ibang ID yung Pilipinas, mga siguro sobra 10, sobra 20 if I'm not mistaken. So para mas madali, sinabit ni Madam Ten Gives yung mga strongest identification niya, katulad ng passport, meron din siyang PhilHealth, meron din siyang SSSID, meron din siyang voter certificate, that is also considered an ID. At sa voter certificate, nakalagay din dyan ang kanyang information. Ayun, kompleto din. So once again, hindi lang to about sa birthday, no? Madaming problema pagdating sa birth certificate. Maraming clerical errors. Pwedeng yung birthday, pwedeng yung male or female, pwede spelling ng pangalan, or kahit yung bar sa mga letters, katulad ng enye. Nagka-problema din ako niyan before. I did remember na nagpa-annotate din ako kasi hindi nakita yung bar sa letter N ng aking last name, which is Parenyo. Okay? So, other than that kind of ID, kaya guys, i-double check nyo talaga ha. Bago ko makalimutan, i-double check ninyo lahat ng spelling ng pangalan ninyo sa documents ninyo as soon as possible. Para kung pwede, ay ma-process niyo na habang maaga pa at maiwasan yung hassle at saka yung stress. Ayan. Next is ay ang ating, wait lang, nasan ba yung aking gamit na ako ng calculator para ma-check ko. Ayan. Next sa ID, hiningan din ang aking kapatid ng current year
sedula. Sa sedula, makikita din yung kanyang mga information. So, basically, this is just to confirm every information is the same. The same sa kanyang Form 137, the same sa kanyang lahat ng ID. Dapat magkatulad, yung birthday at saka yung pangalan, most importantly. Alright? Nag-submit din siya ng tawag na to, postal ID. So, ang dami niyang sinubmit na ID, kaya kailangan talaga guys dito sa Pilipinas, meron kayong madaming ID kasi pag nagpa-process merong mga kailangang i-process na yung ID na hihingi ng Pilipinas is hindi lang isang ID guys. Hihingan kayo ng 2 hanggang 3. So, make sure meron kayong maraming option when it comes to identification. Next, of course, pinasubmit din sa kanya yung kanyang birth certificate, PSA copy mismo. Kasi hindi natatanggapin guys yung NSO copy. Dapat PSA copy talaga ng birth certificate. And as you can see, katulad nga ng shinare ko sa previous vlog natin, yung PSA certificate niya, yung merong clerical error na dumoble yung birth date niya, which is 1818. Ayan. Next dito ay pinasubmit sa kanya lahat ng documents na yon sa LCR. And then, humingi yung kapatid ko, tinry niya lang guys, humingi ng certification from the LCR themselves to certify na kung ano yung details ng kanyang birthday, ng kanyang pangalan, and everything, which they actually gave her from their own records kasi dito pinanganak si Madam Tengives sa Gensan. Pero, tinanong niya ang DFA kung enough na ba yung certification from LCR that states na April 18 talaga yung birthday niya. Pero they did not want to accept that. Guys, yung gusto talaga nila at kailangan nila ay ang annotation, ay ang PSA birth certificate na merong annotation. So, back to 0 si Madam Tengives. And bumalik na lang siya ng LCR and they asked her to provide petition. I-ano ko na lang guys ha, i-attach ko na lang yung picture dito mamaya. Hindi ko lang papakita dito kasi mahirap mag-blur ng details. So, pinafile yung kapatid ko ng petition for clerical error in the certificate of live birth. So, meron pala siyang petition, guys. Hindi siya basta-basta. Yung documents pa lang, ang dami-dami mo nang aasikasuhin. Pero, the offices you have to also visit. Ang dami. Ang dami. Ang old school mo, ang LCR office, yung cedula office. Then, in total, hindi ko na isa-isahin yung babayaran, pero in total, nakagastos si Madam Tengives dito ng not more than 2,000 pesos sa pag-comply ng mga requirements. And when the requirements was finished, sinubmit niya ulit ito sa LCR kasama yung kanyang petition for clerical error document. And ang gagawin ng LCR, they are going to communicate with PSA main office. And they're going to submit all the, they're going to communicate to them online. At pag nag-confirm yung PSA, mag-aantay muna si Madam Tengives ng couple of weeks. Kasi pinapabalik siya sa January 6 for the update. Kasi hindi nila yan babaguhin unless ma-confirm ng PSA yung mismong tamang information. So, they have to wait for an update. Babalikan nila by January 6. And pag narinig na nila yung positive response from PSA, yun na yung next na step na gagawin nila, which is either dadalhin ni Madam Tengives lahat ng documents direct sa Manila or sa PSA main office and dun niya ipaprocess, or mag-a-ask na lang ng someone at mag-authorize ng tao sa Manila na we trust, and then they're going to process on her behalf. Mag-process, mag-submit ng documents sa PSA, then the PSA is going to annotate the birth certificate, release it to that authorized person, or si Madam Tengives mismo. Ayun. So basically, that's the whole process, you guys. It sounds easy kapag ka lahat ng documents mo ay nasa iisang lugar lamang. Pero kapag ang inyong documents ay nasa malayo, or kailangan nyo pang sumakay ng eroplano, you don't know anyone from there, talagang mahirap. Kasi nga, these are they are very important document at kailangan talaga siyang isubmit. Pag wala kang ID, talagang back to 0 ka pa. Kasi maghahanap ka pa ng mga ID.
hindi lang isang ID yung hihingin sa'yo ng LCR, kundi kailangan mong dagdagan ng 3 hanggang, ang dami-daming ID. So, it's going to be very challenging, very expensive, very stressful, no, para sa nag-aasikaso ng ganitong klaseng documents, ng ganitong klaseng requirements for getting a new passport. Again guys, I just want to mention, this is just a renewal of passport. May passport na si Madam Ten Gibbs, nakadalawa na siya, pero ganito pa rin po kagrabe yung kanyang pagdadaanan para makakuha ng bago. At para nga sa mga nag-comment, no, na talagang they learned from the previous episode natin, which is the mutilation of passport. Ano yung considered na mutilated passport? Ano yung sagot ng DFA? Anong sagot ng immigration officer? What are you going to do next kapag na-mutilate yung passport ninyo? I am so glad that you guys got a thing or two from that episode. And I hope sa episode na to ay meron din kayong matutunan. So if you are going to ask anything or you're going to share something about this experience, please comment them down below. Ayan. And by the way guys, like I said, gumawa din ako ng ganito before. Nagpa-annotate din pala ako before ng aking birth certificate. Kasi yung last name ko ay hindi very clear. Yung letter, yung N or yung bar sa taas ng letter N. Yun yung problem ko before guys, yung bar sa letter N, which is N. And talagang pinauwi nila ako guys sa probinsya kung saan ako pinanganak. The good thing is, I was born in province, an hour away from General Santos City, which is Coronadal City. Pero guys, grabe din yung kabog-kabog ng dibdib ko pag-process kasi it was my first time na kukuha ng passport that time. And feeling ko, paano kung wala yung record? Paano kung mahirapan ako? Kasi nga, hindi na ako familiar sa province kung saan ako pinanganak dahil dito kami lumaki sa General Santos City. So I really understand the anxiety, the worry, the stress sa ibang mga tao na nag-comment din sa episode natin na pinili na lang nila na wag mag-renew ng kanilang passport. Sobrang hirap. And I'm not sure, I will not judge you guys kasi ngayon pa lang nakita ko nga si Madam Ten Gibbs, sobrang stress at pagod niya. Dahil siya talaga ang kailangang mag-process nito. Wala naman siyang, hindi niya naman ito maiutos kasi kailangan ng pirma, may itatanong, kailangan i-explain kung ano yung case. Iba pa din kapag ikaw na mismo yung mag-process ng requirements. Pero, ang pinaka nakakapanlumo dito is may mga nag-comment na aabutin nga raw ng 6 months pataas yung pag-process ng annotation. Sana naman hindi. Kasi Madam Ten Gibbs is planning for international trips for 2025, inshallah, for her family, of course, for herself. Yan kasi yung ano ni Madam Ten Gibbs yung stress reliever niya. Ayan. And we are manifesting our dream travel. At paano kami sasabay kapag wala siyang passport? Nakakahiya naman kung hintayin ko siya. So, mauunan na lang ako, guys. Anyway, yun na yung ating process for annotation. Kung may nakaligtaan man ako or may gusto kayong i-share, please comment them down below na lang. Ayun. Inaantay ko yung oras dahil ngayon nag-ayayaan kaming magkakapatid na kami magche-check out ng isang place dito na nagluluto ng napaka-cheesy na baked potato. At gusto kong tikman dahil kakalaway naman talaga. At dahil ako po'y walang sasakyan ng ilang araw na dahil wala pong magdadrive, si Parts ay on leave. Ako isasabay muna sa aking mga kapatid at ako ihahatid nila pa uwi. Pero bago kami umuwi ay kami muna'y makikimarites dito sa baked potatoes with beans and cheese. Tingnan natin kung masarap. Siyempre, i-share ko sa inyo yan mamaya guys. So tingnan natin. Once again, it's a very, very productive day. I hope you guys learned a thing or two from this episode. And I hope the details I shared to you are clear and concise. Clear and concise? Ano yun? Are clear. I will try na mag-attach nga ng picture katulad ng sinabi ko para at least ma-imagine niyo kung ano yung aking pinagsasabi. Diba? Masyadong visual. Hindi lang puros dadak ng dadak. Alright, yun lang guys. Maraming salamat.
Of course, I'll see you on the next episode. Yeah, dito ako nag-vlog sa labas dahil sa loob nakakahiya. Andun si Boss Jerry, si Madam Ten Gibbs, sila po'y nag-uusap-usap. Ang lamig ng aircon nila para po akong nasa North Pole. And ako po talaga hindi mapa-aircon. Kaya dito na lang ako sa labas. Guys, nakita ko yung kapatid ko naglilibot-libot dito sa kanyang sa kanyang mall. Ito yung mall niya. Dito tayo guys, mamimili ng prices sa Christmas party. So, alam niyo yung kumpanya ni Madam Ten Gibbs, magkakaroon siya ng Christmas party. Mamimigay tayo. Okay. Ano yung jogger, my friend? Ano yan siya, parang ito? efficacent oil? Parang efficacent na malaki, pero nakakalasing. Jagger. Maganda ito. Masarap to. Nakakalasing to. Sige, ano ng mga napili mong giveaway? Kasi meron siyang company party. Instead na bumili siya, dito niya na lang binili sa tindahan. Sana all company. Sana mga binili mo, pitignan natin. Pili pa ako guys, tulungan Uy, niyo masaya ako. kayo ang party ni Madam Ten Gibbs. Oo. Mahirap ako magpa-games. Yung talagang nagahubot-hubad na sila. Yung basa ng ilok. Okay. Pwede ito, di ba? Yes. Mixer. O yung mga gamit sa bahay. Water bottle. Okay. Ayan. Ano pa ba? Pwede backpack. Nakuha ka na? May backpack pa tayo. Mamimigay tayo ng Olo, backpack. tingnan mo. Uy, panigip ko yan. Guys, para sa panigip ko. Tutoy. Ang swerte talaga ng makakuha. Kasi minsan nakikita ng tutoy. Tsaka malambot siya pang bedroom. Tutoy to. Kung may tutoy, may tintin. Ano man niya ang regalo mo? Funny nga. Ano ka ba? Kaya nga, hindi pa sa'yo, pero nakatawa ka. Akin na yan, masira. Ay, sorry. Ano ba, inoperahan itong boobs na to? Mas malaki pa yung magaya. Ay, lagay mo na sa box, ipa-premyo natin. Yan ang box mo? Sa kanya, yan, ilagay niya, mga sabon. Ay, ito pala. Meron natin. Sige, pasok mo na. Sige, isa-isa. Iyak ka pa dyan. Sabihin mo si mama na yan. Dito ka. Isama ka natin sa vlog for today's episode. Kasama natin si Ivy. Ito po si Ivy ay ang napakatalino namin na staff. Second kay Dear. Second kay Dear. Sige na. Anong mga, ipakita natin yung mga giveaway mo. Ito, mag-microphone ka. Sige na, good. Huwag ka mahiyak ba? Hi, guys. Basta na kung loud ka. Uy, dili, ma'am. Ano lang? Com lang. Com lang? Yeah, com lang. Sige, first. First, we have the bathroom organizer. Okay. Second, we have the telescopic folding fan. English yan ha. And the third one, we have the coffee cup. Okay. Anong gusto mo mapanalunan sa lahat-lahat dyan? Murag, I like this one. Bakit wala kang sasaw? Yes, I don't have breast kasi. Parang ano mo na inumin Yes, we do have here headset. Headset. Okay. Care of by Realme. Realme. Ang ganda ng brand. Yes. Sige, next. Next, then headset. Headphones pa din. Yes. 2-in-1 cable from Tech Life. Uy, ang ganda ng mga giveaways mo, sis. Very useful. Yes, ma'am. Cable lang. Cable, walang What's that? Then the headlight. Okay. Para sa mga gumagalaw paggabi. Yes. Sa mga gabing galawan. Gabing galaw Next, another tumbler, the day-to-day tumbler. Wow, very useful. Yes. So in one ka. 2-in-1 to siya, guys. Ano yan? Mas maliit. Ang cute! Ay, ang ganda niyan. Siyempre. Okay, dalawa pala. Next. Next, we have Ay, gusto ko cream yan. bath. Wow, Body wash. Ang gusto ko yan. Okay, next. Ang swerte naman ng mga staff ni Madam Ten Gibbs. Mga baso na may Next. cover. Ano na siya, ma'am? Coffee Mag, Mga coffee magagamit mat. talaga. At least magamit, diba, day to day. Yes. Ay, ito pa. Wow, Techno gift. Ano to? Tumbler na Maliit maliit. bottle, maliit na tumbler. Ang ganda naman. Kasi si Madam Ten Gibbs, bumibili siya ng maraming gadget. Ngayon yung mga gadget company, binibigyan din siya ng mga giveaways. So, dinatago ni Madam Ten Gibbs yan kasi ibibigay niya din sa mga staff niya kapag may mga event. Siyempre, di ba? Sayang naman. So, this one is from Techno. Water bottle. Ano yan?
Water bottle. Water bottle din. Kulang yung carton mo, girl. Kuha tayo another. Another carton, girl. Okay. O, sige. Salamat sa pagiging guest mo for today's vlog. Okay, you deserve a totoy. You want a totoy? You don't want pitoy-toy? I don't want because You already have. yeah. Ang loko talaga nito. Mga staff ni Madam Tengi. So, ito na guys, nagpre-prepare na si Madam ng kanyang giveaways. Siyempre, makikisali tayo sa party kasi ako, staff natin, wait lang. Ayan, kasi ang staff ko, konti lang. Kami lang, si Auntie Christine, si Ate Buji, si Parts, then si Josel. So, konti lang yung family namin, guys. And to make it more fun, kami makikiparty kasama ang mga staff ni Madam Ten Gives. Siyempre, magdadala na din tayo, guys, ng ambag sa lipunan. Nakakahiya naman. Ayan, si Madam, sobrang busy ni Madam, guys. Basta Pasko tsaka New Year. Grabe to. Galing ah. Car wash yan? Detergent. So anyway, ako'y magpe-prepare na guys dahil aalis kami magkakapatid. I'll see you on the next episode. Bye-bye guys. Love you!